sa ating mahal na Panginoong Hesus, sa mga kaibigan at mga kapatid po ninyo sa ibayong dagat. Pakdaan mo nung kablaw kanak tayo amin, nga dindingan ka nagbubuya, iti live streaming tayo, mangrungi tayo, iti divine service tayo, iti nakapsan, mabaling dagiti Asia, nakatulog na, lubigat. I believe that you're going to wake up with a lot of blessing in your life, and then I know that God will do something great. Mamatiya kanya po tagarami tinakakaskas daw itibiyag itunggal may sa. Amen and amen. So before we're going to start, kantahan tayo di kanta nga as we gather. Tungkang kanito ti Pedro, po kiti daydayo na kag. Yaman kami o Dios,
aldaw na po ti parabo, bendisyon, aldaw na po ti rikta po. Saludan Apo, kasama to Diyos, excitement ni kanayan, eagerness mi Apo, umayag dayaw ken ka. Agyaman kami Apo, dagiti nga parabo, saan Apo matutupan, iti pirak, saan Apo matutupan, iti anyaman na nakababalit, iti nga lubong na digit ti o Diyos, iti Apo, at awan katukat na, gapo ken ka o Diyos. Parabo kang bendisyon, namin nagito'y naligiti anak mo. Bueno Diyos, iti kaya sa kain na parigan, tutumay kami pa ako, tumawat yung kati pamakawan, talo sa maapo, ti adala, tunggal maysa, tubiyag mi, ipuso mi ako, ti karang mami tatlong basta, maidatong kami ako, may kami, ako, dumatagyan ka. Yaman kami yung Diyos, itawin mi ako, ti Espiritu Santo, mamagiganda kada kami, pati bulos na ako, ti anointing ni tunggal maysa, aming corner, ti ako nga kwarto, so aming karamitin mi ako, na intarang, bendisyon at tatlo basta o Diyos, na badlay ako, at makaharamit ka ako, tinakasagdaw ni tunggal maysa kangal. Yaman kami ako, mamati kami yung Diyos, at di mi pa ilang padasan dahil ti ako, at mabendisyon mo, at may parabol ka na kami, may datalin ka na kami ako, may bukbo ka na kami ako, may parumbo ka na kami ako, magasan na kita kasapulan at ihagas ng Diyos, mawaya-waya na kita kasapulan at waya-waya, o Diyos, paraburan, mabendisyon na kita kasapulan ako, ti financial na God. Lord, nagyaman kami, balikas ako kung saan yung magkakanay, di pa nagyaman may ganyan. Yaman kami o Diyos, kung di amin ang gloria, at ayawan pinagyaman ko pa na kayo tanong kang Ronaldo, Diyos kaya sa om, Father God, kundi alipin mo, ng mga iwaragaw, piniti sa om, Father God. Father, let there be, Father God, anointing, Father God, revelation of your word, Father God. And let there be, Father God, a great anointing, Father God, in the name of Jesus. And also we pray, Father God, for all the instruments, the music team, and everyone who is standing in your presence, Father God. Let there be victory, blessing, and anointing, Lord. We thank you. We bless your name. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. Amen. Let's worship our God in the spirit and truth. Hallelujah. Una po, may kami ako kita. Ito may amin kita o Diyos. We give you the best, Father God, to worship you in spirit and truth. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Now is the time to worship.
live in us. And Father, help us to rise up like an eagle. Here we are waiting, God. Oh, let your presence fill this place, God. Give us a fire burning, God, to worship you and then adore you, God, Lord Jesus, that belongs to you alone. It's nothing else, oh God. Here we are waiting, oh God.
you praise. We give you all the thanksgiving and adoration. And all belongs to you, Father God. In Jesus' name we pray. Love you so much, Lord Jesus. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. God is good. Happy New Year to everyone. Happy New Year to Pastor. To start with, let me ask this question. How is your New Year? Happy? Are you sure? Happy? Amen. If I'm going to ask you today, going back to the year 2024, how is or how long, how much or how do you weigh, I mean, ano ang mas marami, lungkot o tuwa sa nakaraang 2024? I cried a lot. Which in the whole 2024 year 2024, which do you think you happy more or mas malungkot? 50-50 or 30-40? Whether we like it or not, you know what? Even I don't know here, but in the Philippines, they have that like, before the year ends, at the 31st, before the New Year comes, everyone says, oh, I want to be always happy, so I don't like to, English nan? To be lonely. So I want to hold the whole year or 2025 become the whole, very, very happy. Is that happen? Is that happen when 2023 ends and we said, oh, it must be like this and like that? It never happened. Why? Because, my dear brother and sister, the reality is we are created to love, and the more, actually, the person that we love is the same person who made us or who hurt us. Pwedeng kapitbahay mo, pwedeng asawa mo ang nanakit sa'yo, pwedeng magulang mo, maybe it's your parents. You show love, you express love, everything. But there were times that in return, they made you hurt or sad. Today, my dear brother and sister, dapat tayong marunong kung minsan, dapat marunong tayong, dapat iniba-iba natin yung minsan yung object ng ating pag-ibig or ang ating mga atensyon para tayo'y sumaya pa. Because the title of this message is this: if we want a happy new year, you need to consider a happy new year. Amen? What is this new year? There were times that we have our best friend. Wow, best friend. But don't you know that best friend become best enemy? As we've said a while ago, maybe this sometimes between parents, children, between husband and wife, the reality is there were times that you hurt each other, even you love each other. Are you still with me? So that's why I'm here today, that I'm going to bring you or help everyone that we need to change the object of our love. So this year, I'm going to tell you that our new there should be no other than Jesus. Amen.
Because Jesus is our best friend. He never leave us nor forsake us. So, sabi nga natin, we can be happy if we only choose or learn to choose who will be, we are loving to. Ang marunong umibig, madalas masaktan, nasasaktan talaga. Number one example. Alam niyo po ba mga kaibigan na yung mga taong mahal natin ay nadidisappoint tayo. We have many expectations among them and yet hindi naaabot ang mga yon. Like for example, in the book of Numbers, chapter 12, verse 1, sina Miriam at Aaron ay nag-uusap laban kay Moses. So ito'y larangan ng magka-relatives, magkakapatid. And yet yung kanilang magkapatid ay nag-uusap patungkol sa or against laban sa kanilang kapatid na si Moses. Problem can also come from our sweetheart. Example kanina, ang sweet-sweet nyo. Sabi nga nung nagpo-post, kotunin kayo. Kotunin kayo, meaning they are showing how they are sweet each other. But actually in Genesis chapter 3, verse 12, we can see that Adam and Eve, they pointed each other in front of God. They blame each other. Nagpinpin na basol da. Gamin, dahito inted mga babae. Kat isutin ng sulisog, ng grugyan de sulig, something like that. So we are talking here about the problem of love. And also, people that we love can leave us, our children, even voluntarily. This is the story of the prodigal son. Luke chapter 15, verses 11 to 15. Alam natin, the younger son went to his father and said, I want to get the portion of my inheritance, manna. Of course, he has the right to get what is his inheritance. The father gave his younger portion. What happened? He went to the very far away outside London. He squandered his portion. Yung mana na pinaghirapan, pinag-ipunan ng magulang, winaldas lang ng kanyang anak. Kahit nga magandang ganon, yung tinatawag nating people that we love can leave us, our children, voluntarily or involuntarily. Another example, I mentioned earlier about friendship. When you go and visited someone or a group or your relatives, then when you say, bye-bye, see you again, ang sakit-sakit sa pakiramdam. It's really hard to feel that for now, we will be separated. I will say goodbye. Bye-bye, Philippines. Say hello, London. It will be very, very hard, isn't it? How much more if sabi nga natin, kahit magandang paghihiwalay, masakit. Ito pa kaya? Our friends. Yung ayaw mong iiwan, tapos biglang namatay. Don't you know about the story of Jonathan? Si Jonathan ay namatay doon sa labanan. Don't you know the close relationship? Or how close Jonathan and David is? Jonathan is the son of Saul, King Saul. And Jonathan became the prophets in whom one day King Saul got jealous to David and he asked of his armed men to hunt David. He wanted to kill. But his friend Jonathan saved or keep him or help him to get saved.
nagkaroon ng best friend ang dalawang ito. 2 Samuel chapter 1 verses 25 and 26. Sabi ni David, I crave for you, Jonathan, my brother. You were very close to me. You were very dear to me. Sabi niya, ito yung example ng magandang magkakaibigan. Susunod na halimbawa, yung betrayal, madalas pinopos nila doon sa social media. I think ito yung pinopos ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, betrayal. Ang masakit, sabi niya, ang betrayal ay hindi nanggagaling sa mga malalayong tao, kundi nanggagaling doon sa pinagkakatiwalaan mo. Para nga ma-deceive, kailangan magtiwala ka muna. Yung pinagkakatiwalaan mo, doon na pwedeng manggaling ang mandaraya o betray, pananglipot. Alam niyo yung istorya ni Jacob, ni Isaac ay may dalawang anak, sila Jacob at si Esau. Esau is the eldest son, in which, alam po natin, as the eldest son, yung patakbo ng kanilang kultura. Ang panganay na anak, firstborn, has the firstborn rights, birthright, or privilege, na kukunin niya yung mga mana dahil siya ang panganay, para siya ang manguna at siya ang mag-lead sa mga maiiwang pamilya. Ito ang nangyari. Si Isaac ay matanda na, and he got blind. He cannot recognize his two sons, Jacob and Esau. Then one day, according to Genesis chapter 27, verses 21 to 23, this is his story. Alam natin. Then the old man, Isaac said, my son, he's talking to Esau, go and hunt something. He gave an instruction to get something and offer or get and bring it to me. While their mom named Rebecca, am I right? Heard about the instruction of this blind father. Then that's the time, and I think one day we will discuss this. It's very, very interesting story. Because we can see that Jacob became the leader of the 12 tribes of Israel. And yet you can see that there was a deceiving, something like that. Rebecca gave instruction to Jacob to give, instead of Esau get the birthright. Ninakaw nila. Dinaya nila yung kanyang tatay. Kaya nga sabi ng kanilang tatay dito sa story, halika nga dito, lapit ka, Esau. Sabi niya parang, ang boses mo ay parang tawa yan, ang boses mo ay parang si Jacob. Anuhin ko nga yung skin mo. Kasi si Esau ay barbunan. And yet, gumawa sila ng paraan para magiging, So, makikita po natin, pinapakita dito na, so, ang bunso po, inagaw yung mana sapagkat ang matandang ama ay hindi na makakita. Nakikita po natin yung picture na picture, example ng Biblia itself, na kahit sa istorya ng Biblia ay may mga hurts, may mga sakitan. Magkakaibigan tulad ng mag-sweetheart, magkapatid, magkakaibigan, mag-aama. Ang masakit, nalaman din ng matanda bago siya namatay. Kaya meron pa siyang binaong hapdi sa kanyang libingan. Number 6. Napakahirap kung pamilya mo mismo ang pagmumulan ng pagtataksil. Kapatid ni Joseph,
Joseph the dreamer because in the Bible there are many Joseph. Joseph the dreamer, alam po natin, na-betray, naloko, ano yung tawag sa na Ilocano ng betray? Na traidor. Yan, na-betray, naloko, na-deceive. Diniceive nila ang kanilang tatay. Dahil sa pagseselos, si Joseph ay paborito ng kanyang tatay. Genesis chapter 37 verses 31 to 34. Binenta si Joseph, tama? Suppose kumuha sila ng tela at pinakita sa tatay ang iyong paboritong anak ay kinain na ano yan. Nagsinungaling sila. Dinisip nila yung matanda. So in the story of the Bible, there were jealousy. Ano pa, di ba? Ang dami. May paborito. Si Joseph naman kasi paborito na. Siguro magandahing tao ito. Parang katulad ko rin si Joseph. Katulad natin. May paborito. Hindi naman ito yung big issue dito, pero nakikita natin. Ang tanong, kaya ba nating dayahin ang sarili nating magulang? Ipakita natin ang balabal o tela, ang sakit sama na tiis ng kapatid na nagbetray o nanloko. Nanglipot pala yon sa Ilocano. Nanglipot kadakwada. This is the main point. Follow me. Ang lesson na makukuha natin dito mga kapatid, kung minsan, ang pinakamalalim na sugat, ang pinakamasakit na sugat ng sakit ng buhay natin ay hindi galing sa malalayong tao o ibang tao, kundi galing sa ating kamag-anak, galing sa ating pamilya, galing sa sarili nating pamilya. Tama? Kung minsan, doon tayo, hindi na tayo nalalayo. Hindi na galing sa Dorking Christian Church, mismong loob ng pamilya, nang gagaling ang sakitan, nang gagaling ang bombahan, ang gagaling ang sugat na dahil sa mga pangyayaring ito. Panguli, ang pagmamahal ay may kasamang kabiguan. Si Pablo, 2 Timothy chapter 4 verse 16, wala man lang tumulong na siya ay malagay sa gulo. 2 Timothy 4, 9-8. Kapwa niya lingkod, iniwan din siya, nagkanya-kanya. Si Demas sa verse 11, nagsarili dahil sa mga worldly things. My dear brother and sister, uulit-ulitin natin, for bad or good reason, people separate. Yung mga gustong magmahalan, magpakita ng pagmamahalan, kung gaano katindi yung pag-ibig, kung minsan naiiba ang takbo, nagiging kung gaano ka-sweet, ganun naman kapait yung susunod na pangyayari. Best friend sila noon. Kapitbahay mo, kaibigan mo, best friend mo. One day, kumakatok ka, tumatawag ka, hindi ka na pinapansin. Andyan po ba kayo? Ang mensaheng aking idadalhin sa ating panahon, sa atin ngayon mga kaibigan ay we need to consider our neuter. Bayaan mo yung best friend mo. Kung ite-text mo, hindi ka mag-i-replyan. Kung niriring mo, hindi ka sinasagot, bayaan mo, i-introduce ko ang isang kaibigan na itong kaibigan na ito, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, walang iba kundi si Hesus Kristo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So we hurt, we love, magmahal tayo yung masaktan. Nakasasakit naman, ngayon, habang ang tao, ang ating number one sa ating mga buhay, humanda tayong magdusa.
Of course, love can heal. Pero dahil tayo ay mga lupa at laman lamang, kailangan natin ang mag-take lead, kailangan natin ng counselor, kailangan ng best friend, at kailangan natin ng companion. Kaya, kung meron tayong the Filipino TFCF. Ngayon naman, I'm going to introduce to you the CHAF. CHCF. Jesus should be our counselor. Amen? CHCF. Okay? Sa taong ito mga kaibigan, kung gusto natin ang ating bagong taon, umpisa ng bagong taon, ay magiging masaya, magiging Happy New Year, kailangan ang ating number 1 na companion ay si Jesus lamang. Siya ang dapat nating kasama. Siya ang dapat nating kabarkada. Siya ang dapat nating kausap. Siya ang dapat nating kaulayaw. Men, ulitin ko. Actually, this is self-explanatory. Pagkatapos ito, the message is finished. I'm going to give to you the 4 important acronym. Kung meron tayong TFCF, tama? I'm going to introduce to you the CHCF. CHCF. So this year, I'm going to introduce to you Jesus, our best companion. Bayaan mo na yung kapitbahay mo. Bayaan mo na yung hindi pumapansin sa'yo. Gusto ko at ito ang mensahe na sana ay magiging companion natin. Ang companion na ito ay hindi siya no pansin. Dahil siyang nagsasabi, sino man ang kakatok, kanyang pagbubuksan. Hello? Sino man ang hihingi, siya ay kanyang papansinin. My dear brother and sister, siya ang pinakamasarap na kasama. Siya ang pinakamasarap na kabarkada. Siya ang pinakamasarap na kausap. At siya ang pinakamasarap na kaulayaw. So, CH. Ano yung H? H stand for helper. Kuminsan, umaasa tayo sa ating mga kaibigan, kapitbahay. Palagi nating ina-example. Minsan nakatulong tayo. In return, nag-expect din tayo. In the time na tayo gipit na gipit, magte-text ka, hindi ka na pinapansin, blinak ka na pala. Hello, andyan po ba kayo? Ganon ang tao. Kaya nga, ini-introduce ko sa taong ito. Kung gusto natin ang masayang bagong taon, kung gusto natin ang Happy New Year, dapat meron tayong Happy New Year. Ito ay si Jesus lamang. Kung siya ay isang companion dahil CH, siya naman ay helper. Siya dapat ang number 1 na tatakbuhan natin ng tulong kung kailangan natin ng tulong. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nahum 1:7, kunanay ti Lucano, nihiyo ba na imbag, may saasarikit ket amuna dagijay, iti aldaw tiriribok, ket amuna dagijay, ngagkamang kenkwana. At iseli, amuna po Diyos, nagkamang tayo kenkwana. Han na tayo nga pabainan. Tigagayem tayo, tikaruba tayo, dagiti relatives tayo, nga natultulungan tayo. Naglaing da nga dumawat, naglaing da nga agdrama, ito na damasapol da. Ngayon adhanda kayat kada tayo, handa tayo nga amamo, da tayo pa yung tagbalin nga dakes. Hang kayo madanagan, taday ito yung mensahe, taday ito yung aldaw. Dahi ito yung introduce ko, isong nga ni Apa Jesus, isuna ti kadkadwa tayo, iti agnanayon, madaydayaw ti Diyos, madaydayaw ti Apo. Hebrew 13, chapter 13, verse 6, and we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do? Ano ba ang pwedeng gawin ng tao
kung kasama, kung kakampi natin ng Diyos, kahit si Satanas, wala siyang magagawa. Bakit wala siyang magagawa? Kung kasama natin ang Diyos, ang lahat ng bagay ay posible, di ba? Greater is He that is in me. Kinakanta natin, the Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. And He never changes. The psalmist of David, kunana, the Psalm 108 and verse 7. The Lord is with me. I will not be afraid. Yung salitang with me, ni Apo Jesus ni ti Diyos kat adda kanya, kan na ngayon baga nga, the Lord will be coming and pass by. The Lord will drop by and later He will go again. No. The Lord is with me. What does it mean? Or what does this word simplify? With me means it is a permanent relationship, my dear brother and sister. When we say the Lord is with me, there will be a permanent relationship between you and God, my dear brother and sister. When we say the Lord is with me, and we will say I will not be afraid, you feel secure. Adda seguridad iti presensya ti Apo. Adda security, adda talna. That's why the Ilocano song said, iti Diyos, iti presensyam o Apo, adda talna. Iti presensyam Apo, adda, ano yung mga line of songs. Adda namnama. Hanlaing nga day jay, kakabsat iti presensya ti Apo, adda pa iti panakagas. Amin nga dila, ipukkaw da nga iso ti Diyos sa man nakabalin. Ngim kayat kung ay nayon, iti dahi tingal daw, uran niya man na klase ta sakit, agrukbab, agparintumeng, itinaga niya po tayo ng Yesu Kristo. So there shall be a that is secure and seguridad. So, CF, counselor, tagapayo, nagtuturo, magtutuwid. Isaiah 9 says, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor. Paano nga tayo maliligaw kung siya ang ating tagapayo? Psalm 119:105 says, the Lord, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Paano nga tayo maliligaw? Paano tayo mawawala? Kung ang ating guidance ay salita ng Panginoon. Amen? Kaya siya ang ating counselor. Siya ang dapat nating takbuhan. Ang panghuli. So, CHCF. CHCF. Kinambol ko lang para it will be sound the same. So, panghuli mga kaibigan, sinasabi natin kanina na kung ang tao ang ating inibig, kung minsan tayo'y nadidisappoint. Hindi tayo, yung inibig natin, sinaktan tayo. Na panghuli, my dear brother and sister, kung ang Diyos ang una sa ating buhay, lahat ng panahon tayo'y masaya. Magiging New Year or Old Year, all the year, masaya pagkasama natin ng Diyos. Madaydayaw ti Apo. So may God be the number one, or may God be number one as our friend. CHCF, friend. Amen? Ala, bagbaga tayo tatay, dagijigagaye, ma-fail da. Ore da tayo, we fail. We are not perfect. Nasasaktan tayo, makakasakit tayo. But ang ganda, mga kaibigan, itong in-introduce natin, itong bagong taon na ito, sana si Kristo ang ating magiging best friend sa ating mga buhay. Alam nyo kasi siya, ang Panginoon, simple. Kung minsan ang ating mga kaibigan natin siya pag
pag nakautang, pag hindi nagbayad, hindi na kayo magkaibigan. Hello? Di ba? Minsan ganon, may limitasyon, may kondisyon ang pag-ibig ng tao. John 15:15, I call you friend. Siya mismo ang interesado. Tawagin tayo mga kaibigan. Ang Diyos po ay nakikipagkaibigan sa atin. At yung kaibigan na iyon ay maasahan. Matthew 11:19, Jesus is a friend of sinner. We were sinners. Datayo kat managbasol tayo, naggapo tayo itilutlot kay basol, datayo laing kat nilinis ni Apo Diyos. Jesus is a friend of sinners. Alam niyo po yung mga religious people, nagagalit sila kay Jesus. Sabi nila, bakit siya friend ng sinners? We are the holy one. Sabi nila, bakit di kami binabarkada? Bakit nakikisama siya sa mga tax collector? Pag sinabi nating tax collector nung una ay nagbubulsa ng pera. Doon ang picture ng tax collector doon sa... Bakit nakikisama siya sa mga prostitute? John chapter 4. So nagtataka yung mga religious people. Nakukuha niyo yung mga kaibigan? Are you getting what I'm saying? Yung nature, tikinti kababalin ni Apo Diyos kakabsat. He is the best friend. He is the friend of everyone. He is a friend of the sinners. Kaibigan din siya ng mga taong latak ng lipunan. He is also a friend to those who are rejected by the society. Yung mga outcast, yung mga unwed mother. Friend din siya ng mga divorsyada, mga separada, mga lahat ng napipindasan, mga hindi kasama sa loob ng church. Kaibigan ng Diyos yun. Nakukuha niyo natin, he is a very good example. Kung minsan, marami sa mga Kristiyano, may mga kondisyon ang pakikipagkaibigan. Nagkasala ka, magkaibigan pa kayo ngayon. Nagkasala ka, hindi na kayo magkaibigan. Friend ka niya pag nag-church ka. Pag banal ka. Pero pag nadapa, kinapos. Nagkasala, di ka na niya friend. Are you still with me? Sana sa bagong taon na ito, hindi tayo mamimili ng kaibigan. Hindi tayo nag-judge. Kaibiganin natin ang mga sinners. Dalhin natin sa Panginoon, mga kaibigan. Jesus offer unconditional love. Kaibigan ka pag wala kang pera. Ayaw ka isama pag hindi ka invited. Si Jesus hindi ka ganun. Kung minsan wala kang maisuot, hindi ka na niya kaibigan, ayaw kang kasama. Iba si Jesus, amen? Iba iba yung puso ng ating Panginoon. Dahil si Jesus hindi siya ganun, ang puso ng tao ang kanyang tinitingnan. Kahit ang pusong iyan ay makasalanan, kahit ang pusong iyan ay marumi, kahit ang pusong iyan ay broken, minamahal niya tayo, minamahal ni Jesus. Ang sarap niyang kaibigan. He is not looking for perfect one. So ito ang mensahe ng buhay na sana, simple lang, na kung gusto nating magiging masaya yung 2025, I think we need to begin with accepting Jesus as our Savior, as a friend, counselor, helper, as a friend, and companion. Amen? May the Lord bless His word today. I'm going to re-highlighted the very 4 points today. Kung meron tayong the Filipino Church Fellowship, meron din tayong CHCF, stand for companion. May this year, may Jesus be the companion. May He be your companion of your life and our family. May the Lord, may this year, 2025,
be the helper of your life and the whole family in our church. I declare for that. And may the Lord be our number one counselor in the times na kailangan natin ng tulong na nanggagaling sa Kanya. And He must be our number one friend in all areas of our life. Ang tao, ang ating mga kaibigan ay we fail. Hindi lang yung mga, kahit tayo, we need to admit, tayo ay nagkakamali, nagkukulang, nagkagalit. We react on negatively. Hindi tayo nagbibehave sa mga bagay-bagay kung minsan. Ang example at magandang example natin ngayon ay sana patuloy na maipanganak, patuloy na tanggapin natin ang ating bagong companion, ang ating bagong kasama. Hindi ko sinasabing hiwalayan natin ang ating mga best friend at mga asawa. At kung siya ang manguna at tatayo sa ating mga lahat ng gawain, especially sa ating church. Yan po ba kayo? Kung siya ang ating good example, dahil sinabi nga natin kanina, si Jesus, hindi siya ganon, hindi siya namimili. Minahal niya yung mga tax collector, mga prostitute. Si Jesus, ang puso ng tao ang kanyang tinitignan. Kahit marumi tayo, kahit broken, lahat-lahat, minamahal niya tayong lahat. Amen. Let's bow down our head. Panginoon, salamat. Hindi ko po alam kung ano yung dating ng mensahe sa araw na ito, but I can simply we simplify, Lord, yung message na sana sa umpisa ng taon na ito, Ikaw ang magiging companion namin, counselor namin, best friend namin, magiging helper namin sa lahat ng aming mga ginagawa, maging sa labas, sa aming mga trabaho, maging sa loob ng church. Ikaw yung fundasyon, ikaw yung tinitingnan namin na good example sa lahat-lahat. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na ang iyong salita ay naipamahagi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.